Pinakadelikadong puok sa kapis. Bakit wala na si Tatay, Nay? Kung hindi kayo nagkakausap, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Sama ako sa inyo sa San Rafael. Bakit may maliit na kulungan at may kadena pa? Hindi siya nagdalawang isip na magtungo sa puok natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ni Mang Florencio, 65 anyos. Naganap ilang dekada na ang nakakaraan na isinulat ng kanyang apo. Simulan na natin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako si Florencio. Ipinanganak sa Santa Barbara, lugar ng inay ko. Ang tatay ko naman ay taga San Rafael. Namulat ako sa mundong ito na hindi nasilayan ng aking ama. Tanging sa pangalan ko lang siya nakilala at sa malabong litrato nakita. Nagkahiwalay sila nang hindi man lang nalaman ni inay kung saan eksakto ang address ng tatay ko sa San Rafael. Bago pa lang kasi sila nagsama noon, Sir Alex. Nabuntis ang nanay ko kaya napilitan sila na magsama. Subalit nagpaplano na sila noon na magpakasal pero sa di malamang dahilan ay naglaho na lang bigla si Itay kaya hindi natuloy. Noong nagkamulat ako, sabi ng aking nanay, sa tuwing nagtatanong ako sa kanya tungkol sa tatay ko, kamukhang kamukha ko raw siya. Pero bakit wala na si Tatay, Nay? Tanong ko pa sa aking inay. Noong nagkaisip na ako. Hindi kita masasagot dyan, anak, dahil hindi ko rin alam bakit bigla niya tayong iniwan. Siguro, iniwan tayo dahil sa babae. Nabalitaan ko rin yun. Sumama raw siya sa isang babaeng nakilala niya sa sayawan. Nasasaktan ako sa tuwing nagkukwento si nanay na iniwan kami ng tatay dahil lang sa babae. Gaya ni nanay na walang tigil sa pag-agos ng luha ay umiiyak din po ako. Nasabi ko pa nga noon iresponsable ang tatay ko, wala siyang kwenta at walang panindigan sa mga pangako niya. Noong maliit pa lang ako, sir, nagtatrabaho si nanay para mabuhay kami. Ang lola ko naman ang nagbabantay sa akin noon. Tuwing hapon, dinadaanan ako ng aking nanay sa bahay ni lola bago kami uuwi sa aming maliit na tahanan. Mula pagkabata hanggang sa aking paglaki, may kababalaghan po na nangyayari sa amin dati. Matagal pa bago niya natuklasan. Sa isang buwan, Sir Alex, 2 beses na may nag-iiwan sa bahay namin ng karne ng baboy o di kaya'y bigas sa kusina. Kung minsan, karne ng baka na siguro mga nasa 10 kilo ang bigat, kung minsan ay mahigit pa. Ang dami po nun kaya binibigay namin kina lola ang iba. Nagsimula po ito noong nagtatrabaho na ang aking nanay. May misteryosong tao na nag-iiwan ng karne at bigas sa bahay namin. May pera pa nga. Kadalasan natutuklasan ni nanay umaga na. Meron din naman hapon kapag uuwi na kami. Kapag nagtatanong si nanay sa mga malapit na kapitbahay, walang makapagsabi kung sino ang nag-iiwan nun. Sa umpisa po ay tinatapon lang ni nanay. Kung hindi nyo na itatanong, ang lugar po ng Iloilo kasi noon nagkalat ang mga aswang. Takot siya na baka may pangpahawa. Pero sinubukan niyang ipakain yun sa aso, kumain naman. Pinasuri rin sa isang albularyo, okay naman daw po. Hanggang may isang lalaki noon na lumapit at nakipag-usap sa aking nanay. Bata pa ako noon, mga 3 taong gulang kung hindi po ako nagkakamali. Nagpakilala siya na si Ador. Inutusan lang daw siya ng mga magulang ng tatay ko na magpadala lagi ng pagkain para sa amin ni inay. E di doon na nagtanong-tanong ang aking nanay kasi pakiramdam niya ay may koneksyon ito sa aking itay. Ang sagot lang ni Ador, hindi na raw po makakabalik si Itay sa amin dahil may iba ng pamilya.
papatayin daw siya kapag aalis siya doon. Ayaw daw niya na pati kami, sir, ay mapahamak. Nagugulumihan talaga ang inay ko ng mga panahon na yon. Hindi nila masabi kung ano talaga ang nangyari sa aking tatay. Ang nasa isip nila, lolo, pumasok ang tatay ko sa pagkarebelde. Napaiyak na lang ang inay ko. Gabi-gabi, hindi siya makatulog kasi hindi niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Sa kabila nun, dahil na rin sa sinabi ni Ador na okay lang ang aking tatay pero hindi na makakabalik. Ayun, pasalamat na lang din ang nanay ko kasi nga buhay pa siya at nag-utos pa ng kamag-anak para lang makausap kami. Pwede naman daw yun i-report sa otoridad pero kapag ginawa daw yun, mapapahamak lang ang itay ko kaya hinayaan na lang ni inay kaysa mamatay sa lugar ng babaeng kinakasama nito. Nagkikita ba kayo, Ador? Nagkakausap? Hindi po, ate. Ayaw ko po mapadpad sa lugar na yon. Pero bakit naman? Paano kanya inutusan? Basta, delikado po roon. Kung hindi kayo nagkakausap, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, nautusan lang po ako. Hayaan niyo po't ipapaabot ko ito sa kanila. Sige, maraming salamat sa iyo, Ador. Bago tuluyang lumisan ang lalaki, nagsabi ito sa aking nanay na huwag magtaka kung bakit may mga pagkain sa bahay namin. Pinapahatid daw yun ng aking itay, Sir Alex. Kadalasan si Ador daw ang naghahatid. Wala naman daw tao sa bahay namin. Kaya iniiwan lang niya. Noong panahon kasi, ayon sa aking nanay, kahit bukas ang bahay at walang tao, wala raw magnanakaw. Takot din ang magnanakaw noong panahon dahil baka babalik sa kanila ang kanilang ginawa. Kaya naniwala si inay na malaya si Ador na papasok sa kusina namin para mag-iwan ng karne at kung minsan ay isang sakong bigas. Yun ang sabi niya. Sinasarado lang daw niya yung pintuan. Pero nung tinanong ni nanay, parang hindi raw tugma, Sir Alex. Imposible raw na mabuksan agad-agad. Noong kinakandado na ni nanay yung pintuan namin, talagang meron pa rin nag-iiwan. Doon na lang sa labas. Mga karne yun, sir, na ang iba parang bagong katay lang. At yun na nga po habang ako'y lumalaki. Ang nasa utak ko talaga ipinagpalit kami sa ibang babae ng aking inay. Ang lungkot ng aking buhay. Nakakaramdam lang ako ng kasiyahan minsan kapag nasa paaralan. Pero pag uwi sa amin, nalulungkot na naman lalo na kapag nakakakita ako ng mga tatay na kasama ang kanilang mga anak. Kaya kung minsan, sir, naiiyak akong mag-isa sa kalungkutan. Naiinis ako bakit iniwan kami ni tatay. Ganun pa man, hindi maitatanggi sa aking kalooban. Hinahanap ko pa rin ang aking itay. Gusto ko siyang mayakap, tatay ko pa rin siya kung totoo mang ipinagpalit niya kami sa iba. Ipinagdasal ko sa Panginoon noon na sana isang araw ay uuwi ang aking itay at makasama kaming muli upang mabuo ang aming pamilya. Ngunit gumraduate na lang po ako ng high school, Sir Alex. Hindi ko talaga siya nakita. Hindi siya umuwi sa amin. At dahil wala nang pangtustos sa kolehiyo, Sir Alex, napilitan akong maghanap ng trabaho. Nakakuha agad. Tumutulong ako sa amin sa lolo at lola ko pagkatapos ay nag-ipon para makapagpatuloy sa college balang araw. Palipat-lipat ako ng trabaho, iba-ibang lugar. Mga 2 taon din yon. Hanggang sa may nakilala po akong taga San Rafael. Siya si Jacob. Naging kaibigan ko na matalik dahil pareho po kami walang tatay. Iba naman ang kwento nila kasi yung tatay niya ay namatay. Hanggang sa ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking tatay at ang apelyido nila na taga San Rafael. Nasabi niya, parang kilala niya ang apelyido na binanggit ko. Nabuhayan ako ng loob. Gusto kong makita ang aking tatay. Nararamdaman ko rin na makikita ko siya. At nagpatulong na nga ako sa aking kaibigan, Sir Alex. Meron na akong naipon noon. Ngunit, ginastos ko po ito para hanapin ang aking itay.
Kung pwede, sama ako sa inyo sa San Rafael. Baka pagpalain ako, magkita kami ng tatay ko, pare. Sige, tulungan kita. Laking tuwa ko, sir, dahil pumayag siya. Tumira ako sa kanila, Sir Alex. Nakilala ko kapatid mga magulang ni Jacob. Lahat sila mababait. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari na yun nga. Taga roon sa San Rafael ang aking itay. Pagtanong nila sa apelyido, nakakilala nila Sir Alex pero malayo ang lugar na yun, dulo ng San Rafael. Sobrang saya ko, walang mapagsisidlaan kasi nasa San Rafael na ako. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Nandito naman po ako, Lola. Bahala na kung aalisin ako sa trabaho. Makita ko lang tatay ko. Nakakaawa ka naman, Florencio. Sige, hayaan mo. Sasamahan ka ni Jacob, pupunta kayo roon. Sa ikalawang araw ay bumiyahe kami, Sir Alex. Pagdating doon, nasopresa ako sa aking nadatnan. Nandoon si Mang Adorna, nakipag-usap sa aking inay noong maliit pa lang ako. Nagulat din siya sa biglaang pagdating namin. May edad na siya nang magkausap kami, nalaman ko na lang. Si Ador ay hindi pala kamag-anak ng tatay ko kundi kapatid niya. Kaya pala parang magkamukha raw sila, sabi ng aking nanay. Wala na ang aking lolo at lola na kinukwento ni Ador noong bumisita siya sa amin. Hindi ko na nadatnan dahil pumanaw na umano ang dalawa. Ilang taon na ang nakalilipas. Ipinakita nila sa akin ang hitsura ng aking lolo at lola. Kamukhang kamukha ni tatay, parang may pagkakastila sila. Sir Alex, nakiusap ako sa kanila na kung pupwede, makausap ko man lang ang aking itay. Maawa naman po kayo, tiyo. Gusto ko lang makita at mayakap ang aking tatay. Pagmamakaawa ko pa nun sa kanila kasi hindi sila pumapayag. Ang mga kapatid ni itay ay nagkatinginan pa nang umiiyak ako sa harap nila. Matagal nila ako bago kinausap at sinabi kung ano talaga ang nangyari sa aking tatay. Niyakap nila ako, sir. Yung kapatid na babae, umiyak pa nga eh. Halika muna, Florencio. Maglibot muna tayo sa bahay. Hanggang kailan ba kayo mananatili rito? Hanggang sa makita ko po ang aking itay. Gusto ko siyang mayakap at makausap. Halika. Ang kwarto ng lolo at lola mo ito dati. Kami magkakatabi sa isang kwarto na yun. Ang laki pala ng bahay ninyo, no? Bahay pa ito ng lolo at lola namin. Halika, may ipapakita pa ako sa'yo. Isinama niya ako sa likod, Sir Alex. Ano ito? Kulungan? Tama ka. Bakit may maliit na kulungan at may kadena pa? Diba gusto mo malaman ang tungkol sa tatay mo? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Dito magsisimula sa kulungan na ito. Sa totoo lang, hindi kayo iniwan ng tatay niyo. Mula nung nawala siya sa inyo, hanggang sa ipinanganak ka at lumaki, sinuportahan pa rin kayo ng tatay mo sa tulong namin at ni Dario. Ang tatay mo ay may nakilalang kaibigang babae. Taga-Capiz ito. Inimbitahan sa lugar na yon at sumama naman. Pagbalik niya dito sa amin ay nagkasakit na siya. Yun ang dahilan kung bakit hindi na siya nakauwi sa Santa Barbara sa bahay niyo. Sapagkat sa kasamaang palad, sinalinan siya ng pagkaaswang ng babaeng nag-akit sa kanya. Pansamantala kinulong namin ang tatay mo rito dahil hindi niya kontrolado ang kanyang sarili sa tuwing susumpungin siya. Kahit yung tiyahin mong buntis noon, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kaya siya mismo ang nagmakaawa na igapo siya at kulungin sa tuwing kabilugan ng buwan. Alam mo, nais namin ipaabot sa inyo ang mga pangyayaring yon pero ang mismong tatay mo ang umayaw.
Mahal niya kayo sa totoo lang. Kaya hindi niya kayang magpakita sa inyo na ganun na ang kanyang sitwasyon. Akala nga namin mamamatay ang itay mo. Hanggang sinundo siya ng isang grupo rito kasama ang isang babaeng nagsalin sa kanya ng pagkaaswang. Kasal na daw sila kaya may karapatan sila na dalhin ang itay mo. Katunayan, may ipinakita na mga dokumento. Magmula noon ay hindi na kami nagkikita at mula nung pumanaw ang lolo at lola nyo, natigil na ang pagpapadala ng sustento. Nang tanungin ko sir kung anong taon natigil ang pagsustento, panahon ito kung kailan siguro nasa mga 3rd year high school ako. Sinabi ko sa kanila na may nagpapadala pa rin sa amin ng pagkain. Natigil lang noong nakagraduate ako ng high school. Hindi na umano sila yon. Maaaring ang tatay na namin. Totoo rin dahil madaling araw ko ito napapansin na may nakasabit na sa pintuan namin sa labas. Kung minsan nilalagay sa timba sa likod. Magtataka ka pa ba nun, Florencio? Ang tatay mo kayang lumipad yon. Mga aswang na sila. Alam kong siya ang nagbibigay. Nagpatuloy pa rin ang pagsuporta niya sa inyo. Kahit nalaman kong naging aswang ang itay ko, hindi po ako natakot. Nagmakaawa nga ako sa kanila na dalhin ako sa kinaroroonan niya. Hindi sila sumang-ayon sa umpisa. Ang kaibigan ko na may nag-aalinlangan. Alam mo, Florencio, hindi kami nagkikita ng tatay mo. Hindi kami pumupunta sa lugar nila. Pero kung gusto mo talaga, total matanda ka na. Narito ang kanyang address. Sige, puntahan mo. Hindi ka namin pipigilan. Pero mag-iingat ka lang dahil kilabot na baryo ng mga aswang ang pupuntahan mo sa Capiz. Binigyan nila ako ng address. Ura-urada. Agad akong nagpaalam sa kanila. Ang kaibigan ko'y umiling, hindi sumama sa akin dahil natatakot siya. Kilala ang baryo na yon. Nakilabot sa Capiz. Nagpunta akong mag-isa, Sir Alex. Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Pagdating ko nga sa address na binigay nila sa akin, matindi ang aking naging karanasan sa naturang pook. Gabi na akong nakarating, muntik akong hindi na makauwi sa amin. Paano ba naman kasi? Pagpasok ko pa lang sa lugar na yon, ramdam ko ang kakaibang kilos ng mga tao. Halos lahat sila. Para bang nagulat sa pagsulpot ko roon. Alam nilang dayo ako. Nakaramdam ako ng kilabot. Nagmamadaling naglakad dahil madilim na ang dinadaanan ko. Hanggang sa tumakbo na ako, Sir Alex, binilisan ko pa. Sapagkat nakikita kong hindi normal ang mga nakasunod sa akin. Pagtakbo ko ng mabilis, tumakbo rin sila. Hinahabol nila ako. At habang ginagawa ko yon ay may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa mga punong kahoy. Hanggang sa mula sa gilid, bigla na lang may yumapos sa akin. Dahilan ng pagkatumba ko sa lupa. Paglingon ko, may isang aswang na nakatayo. Tao naman ang figura niya. Kaso nga lang, kakaiba ang hitsura. Matutulis ang mga ngipin nitong nakausli sa kanyang bibig. Sobrang pula ng mata at bilugan. Itim ang kulay ng balat at punong-puno ng balahibo. Hanggang sa hinawakan na nila ako, yung mga kasama niyang aswang na humabol sa akin kanina. Wag, maawa kayo. Sino ka? Bakit ka nangahas na pumasok sa baryong ito? Alam mo bang bawal ang mga dayo dito na gumala ng gabi? May hinahanap lang po kasi ako. May hinahanap ka sa lugar na ito? Hinahanap ko po ang aking itay. Siya po ay asawa ni Emily. Ano?
Pagkarinig nila sa pangalan at apelyido na binanggit ko, bigla nila akong binitawan, Sir Alex. Pasensya ka na. Anak ka pala ni... Anong tinitingin-tingin nyo? Itayo nyo siya. Agad nila akong tinulungan patayo, Sir Alex. Ang ibang aswang na humabol sa akin ay nagsiuwian at ang iba ay humingi ng sorry. Hindi raw kasi nila nalaman. Dapat sinabi mo kaagad kanina. Walang gagalaw sa'yo rito. Pagpasensyahan mo na kami, Florencio. Ha? Kilala niyo ako? Oo, kilala namin ang pangalan mo. Kayo at ng nanay mo. Sige na, halika sa bahay. Doon tayo mag-uusap. Sumama ako sa bahay ng aswang, Sir Alex, na nagngangalang Damian. Mga hayok sila sa dugo at laman ng taong nabibiktima. Pero ako, pinotektahan nila. Pagdating sa bahay nila, 2 dalagang mga anak niya ang nag-asikaso sa akin. Magaganda at nakakaakit sila. Pero wala sa isip ko ang magkaroon ng kasintahan dahil ang priority ko noon ay makita ang aking itay. Dala ng pagtataka ay napatanong ako sa kanila kung bakit parang tinatrato nila akong mahalagang tao. Ikinagulat ko ang naging sagot niya sa akin. Ang tatay ko pala ay naging pinuno ng mga aswang sa isang liblib na lugar doon. Wala ang tatay mo sa Pook, kundi nasa tahanan nila sa tuktok ng bundok. Sige lang, mamayang hating gabi pupuntahan natin siya. Lumabas kami ng bahay at itinuro niya ang sinasabing lugar na tinitirhan ng kanilang pinuno. Ang nasagot ko na lang, ang layo naman pala. Mukhang buong araw tayong maglalakad niyan. Magtiwala ka sa akin at magugulat ka. Sige na, Florencio, magpahinga ka muna. Parang panaginip lang, Sir Alex. Hindi ko alam kung anong pinakain nila sa akin. Basta bigla na lang akong nakatulog sa aking inuupuan. Nagising ako, nasa himpapawid kami pababa na. Inilipad pala ako ng aswang papunta sa bahay ng aking tatay sa gitna ng gubat sa tuktok ng bundok. Pagtayo namin ay may nakita akong lumalapit na malaking lalaki at babae. Agad nagsalita si Damian at sinabing, "Pinuno, wala akong magagawa, kagustuhan niyang makita ka, kaya dinala ko na rin siya rito. Matapang ang anak mo, handang ibuwis ang buhay, makita ka lang." Hindi siya nagdalawang isip na magtungo sa puok natin, kaya pagpasensyahan niyo na, dinala ko na lang siya sa iyo. Sige Damian, makakaalis ka na. Gulat na gulat ako sa aking mga nasaksihan. Diyos ko, hindi ko nakilala ang tatay ko. Pero ako, kilalang kilala niya. Inabot niya ang aking kamay pero natakot ako, Sir Alex. Ang sabi niya, "Huwag kang matakot. Anak kita. Ako ang tatay mo." Para bang biglang nagbago ang lahat. Parang hindi ko siya tatay. Ngunit nang makita kong tumulo ang luha sa kanyang mata, niyakap ko siya nang walang pag-aalinlangan. Niyakap niya rin ako ng mahigpit. Matagal na umanong gusto niya akong mayakap kaso hindi pwede sa kadahilanan na isa na siyang aswang. Iba na talaga ang hulma ng katawan niya simula nung ginawa siyang pinuno ng pamilya ng babae. At ang isa pang dahilan kaya hindi siya bumalik sa amin ay dahil binalaan siya na papatayin ng mga kalahi ng asawa niyang aswang. Kung babalik siya sa amin, lahat daw ng pamilya namin, sir, ay madadamay. Papatayin daw kami at gagawing pagkain sa puok ng mga aswang.
Umiiyak ang tatay ko habang nagkukwento. Matagal na panahon umano siyang nagdusa, Sir Alex. Ginapos, ikinulong sa bahay ng mga magulang ng babae dahil gusto niyang tumakas nun at bumalik sa amin. Hindi pumapayag ang asawa niya kasi nga asawa na sila. Ayaw din niya na patayin si Itay dahil mahal siya ng babae. Kaya ayon, iginapos at ikinulong na lamang ng matagal na panahon. Hanggang sa natuto siya na tanggapin ang mga nangyari. Inamin niya, nagkagusto na rin siya sa babaeng nakilala niya sa sayawan. Isang magandang babae ang kanyang naging asawa. Subalit huli na niyang nalaman. Lahi pala ng mga aswang at ang mga magulang ay hari at reyna pa sa puok nila. Napamahal na rin siya sa babae. Katunayan, Sir Alex, may mga kapatid akong dalawa kay Itay. Halos kaedad ko lang ang panganay pero professional yon, nag-aaral sa Maynila. Ang isa nag-aaral pa. Kahit nag-iba na ang hitsura ng aking Itay, ramdam ko pa rin ang lukso ng dugo, Sir Alex, lalo na nung umiiyak siya habang nagkukwento kaming dalawa. Humingi siya ng tawad sa akin at sa aking inay. Ako lang daw ang magpaabot. Hindi naman daw niya kami pinapabayaan pagdating sa suporta. Totoo nga naman, sir, dahil ang pera at mga pagkain na natatanggap namin ay galing pala mismo sa aking Itay. Marami siyang inuutusan. Magmula nung tumigil yung kapatid niya, ang mga kasamahan nilang aswang. Sabihin mo sa nanay mo, anak, mahal na mahal ko kayo. Pero hindi na ako pwedeng bumalik dahil isa na akong aswang. Maging ang mga anak namin hindi ko rin madalas nakikita. Siguro nga'y parusa na ito sa pagtaksil ko sa inay mo noon. Sana mapatawad niyo ako bago man lang ako mawala sa mundong ito. Pinapatawad na kita, Tay. At alam kong pinapatawad ka na rin ni inay matagal na. Kaya lang ako nagpunta rito ay para kahit isang beses man lang makita ko ang hitsura mo. At ngayon ay narito na nga. Nagkita na tayo, nayakap na kita. Masaya na po ako kahit papano. Maraming salamat sa inyo, anak. Isa man akong aswang, ngunit hindi ko kayo nakakalimutan. Sa huling pagkakataon ay niyakap ako ng aking Itay. Parang may inihip siya sa aking tenga. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Paggising ko, Sir Alex, nasa loob na ako ng bahay namin. Hindi ako sigurado, ngunit alam kong si tatay ang naghatid sa akin na nooy pinuno sa pinakadelikadong puok sa Capiz. Bago po tayo magwakas ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel na ito upang hindi po tayo humantong sa pagkawala ng ads at para makapagpatuloy pa po tayo sa pag-upload ng mga videos. Maraming salamat din sa mga taong walang sawang sumusuporta hanggang ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero alam nyo po kung sino kayo. Batid kong nandyan po kayo para sa akin at syempre sa mga sender natin, mabuhay po kayong lahat. Fiction man o hindi, welcome po kayong mag-send ng mga stories nyo rito. Nasa description lang po ang email natin kung saan kayo pwede magpadala. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.